Sorry, nalito ka. Wait, saan ka na simulan? Sir, kape niyo po! Wait, thank you. Thank you. Sige, simulan na tayo, guys. Our sales have markedly gone up since last year. Teka lang, may ba kayo sunog? Pare, tumawag ka na ng doktor. Uminom ka ba ng gamot mo? Hindi. Ang atake ng epilepsy ay madalas na hindi magandang sorpresang dumarating sa isang tao. Importante na alam ng kamag-anak, ng kasamahan sa ating bahay kung anong gagawin kung ito ay mangyari sa atin o sa ating mga mahal sa buhay. Isubo natin to sa bibig niya para hindi makagat ang labi niya. Buksan niyo yung bibig niya. Huwag maglalagay o magsusubo ng kahit anumang bagay sa loob ng bibig. Ito ay maaaring makapinsala sa bibig at sa ngipin ng pasyente. Maaari din mag-choke ang isang pasyente kung lalagyan ng anumang bagay sa bibig. Bukasan natin ng malamig na tubig para gumising. Hindi, sampalin mo para magising. Huwag buhusan ng tubig, sampalin o piliting magising ang pasyente na nagkukonvulsyon. Karamihan sa mga konvulsyon ay natatapos sa loob ng 1 o 2 minuto. Kaya kung tumagal man ang pagkukonvulsyon, maaaring dalhin ito sa ospital. Pigilan yung convulsion. Hawakan mo yung braso at kamay. Hawakan mo. Huwag pipigilan ang pangingisay. Huwag din kakagatin ang kahit na anumang bagay o bahagi ng katawan ng pasyente habang nangingisay ito. Siguraduhin na ang pasyente ay nasa isang safe at maayos na lugar upang maiwasan ang mga aksidente. Dok, anong dapat natin gawin? Dapat orasan mula simula hanggang matapos ang konvulsyon. Ito ay importante lalo na sa mga doktor na tumitingin ng pasyente na ito. Dapat maglagay ng malambot na bagay sa ilalim ng ulo ng pasyente habang nagkukonvulsyon upang maiwasan ang pagkabagok nito. Dapat tanggalin ang salamin ng pasyente habang nagkukonvulsyon o anumang bagay na nakakakabit sa kanyang katawan na maaaring maging sanhi ng aksidente. Dapat ninyong luwangan ang kurbata at ang kwelyo na suot ng pasyente. Yusog niyo ang auxiliar at alam mo na mesa. Bago magising ang pasyente, importanteng ilagay siya sa recovery position. Ano ba ang recovery position? Taas ang kamay at ipatong katabi ng ulo. Ilagay ito sa isang 90-degree na anggulo. Ipailalim sa ulo ang nalalayong kamay. Siguraduhin ang iyong palad at ng pasyente ay magkalapat. Hilahin pataas ang nalalayong tuhod. Marahang itagilid ang pasyente papunta sa iyo. Siguraduhin na ang ulo ay suportado pa rin ng palad. Idiretso ang tuhod. Marahang itingala ang ulo ng pasyente. Importante na dalhin ang pasyente pagkatapos ng konvulsyon kung ang mga bagay na ito ay nakita sa kanya. Una, kung ang konvulsyon ay tumagal sa loob ng 5 minuto o higit pa. Pangalawa, pag ang malay tao ng pasyente ay hindi bumalik pagkatapos ng konvulsyon. Pangatlo, kung ang pasyente ay may diabetes, kung ang pasyente ay buntis o may iba pang mga bagay na karamdaman ang isang tao na nagkukonvulsyon. At pang-apat, kung ito ay inatake sa tubig. Marapat lamang na ang mga bagay na ito ay maobserbahan, marapat lamang na samahan ang pasyente hanggang sa ito ay magkaroon ng malay tao. Nagpapulsyon ka. Hindi mo dapat ginagawa yan eh. Tinakot mo kami. Dapat hindi mo nakakalimutan bumili ha. Alam mo naman ganyan yung mangyayari sa'yo eh. Okay na yan. Huwag mo na ulit kayo makakalimutan uminom ng gamot, okay?